Hello? Ako to, si Osongje. Paano kung sabihin kong may tapang akong isigaw sa mundo ang totoo? Sasabihin mo ba sa akin ang buong katotohanan? Dr. Buyongju? Sa buhay natin, may mga bagay na nagiging malinaw lang pagkalipas ng mahabang panahon. Tulad ng kung bakit nangyari sa akin ang ganong mga bagay. Kung bakit nag-cruise ang landas namin ng mga taong yon. At kung nagkataon lang ba ang lahat ng bagay. Sige, okay, sige. Pwedeng malaman kung saan department kayo? Magkaibigan po ba kayo ni Dr. Buyongju? May mga panahon na hindi ko naisip na mahalaga. Ikaw yun. Ikaw ang doktor na yun. Ikaw si Dr. Buyongju. At paunti-unti, nakikita ko na ang halaga nila. Bakit ba ang kulit mo? Palagi mo nalang inaabangan si Dr. Bu. Ano ba yung gusto mong malaman sa kanya? Mataas po ang respeto ko sa kanya. Gusto ko lang naman na matuto mula sa inyo. Mag-aaral akong mabuti para maging magaling din akong doktor tulad ni Dr. Bu. Isang araw gusto ko makapag-perform ng collaborative surgery. Nakasama kayo. Hanggang sa nakabuo na ito ng sarili niyang landas. Tama na yan. Pwede mong umpisahan na sabihin sa akin ng totoo. Ikuwento mo sa akin kung anong nangyari 14 years ago. Bakit ganun ang pagkamatay ni Jung Hyun-joo? At kung anong dahilan kung bakit bigla ka na lang nilang tinanggal sa Broadway Hospital. Wala naman talagang katotohanan. 14 years ago, natuwag ang isang Buyongju na nahimik siya at mas piniling magtago. Yun ang nangyari sa kanya. Manager Zhang, pwede ba tayo mag-usap na dalawa? Sige. Maiwan ko muna kayong dalawa. Bakit? Ano yun? Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba ang nagbigay ng documents ni Master Kim kay President Do? Bakit mo naman naisip na magagawa ko yun? Nung dumating si Dr. Song dito mula sa GODE, na-promote ka na nun kagad, hindi ba? Kaya noon pa lang, nagkasundo na kayo. Grabe ka naman mag-isip, Nurse O. Makinig ka. Siguro, kung na-promote man ako dito, yun ay dahil pinagtrabahuan ko yun. Kung ganun pala, bakit ka pumasok sa opisina ni Master Kim? Anong araw yun? Kailan? Manager Nakita ka Zhang, ni Dr. Yun at sabi mo raw, kinukuha mo lang ang basura ni Master Kim. Hindi ba parang may mali sa alibay mo? Bakit? Ano bang mali doon? Hindi ba ako pwedeng maglinis ng trash can ng iba? Kilalang kilala kita, Jiang Gite. Galing ka sa mayamang pamilya, kaya nga hindi ka marunong mag-segregate ng basura eh. Pag kumakain ka nga ng ramen, kung saan-saan mo lang yun iniiwan. Tapos sasabihin mo sa akin na nagmamalasakit ka lang, na kinukuha mo lang ang basura ni Master Kim? Tumingin ka nga sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko at aminin mo! Yung dokumento ni Master Kim, sabihin mo, binigay mo ba sa kanila yon? Ha? Hindi ako yun. Hindi mo ba talaga ginawa? Hindi nga ako. Ako ba si Jangkite? Wala sa bokabularyo ko na gawin ang ganung bagay. Eh sino? Kung hindi ikaw, sino nagbigay ng dokumento kay Presidente? Sino? President, wala po akong alam. Wala akong
maalala na kahit ano. Relax lang, wala ka sa hearing, okay? Nagpunta lang ako dito para kumain talaga. Akin na yung udon ko. Kumusta na ang lagay ni Chairman Shin? May pain response ba siya? Wala. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang response. Nagtataka lang ako kasi dapat gising na siya ngayon. 24 hours na ang lumipas simula ng operahan si Chairman Shin. At dahil hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon, ibig sabihin may na-develop na infection sa utak niya. In worst case scenario, kailangan na ipasara ang doldam. At dahil magsasara na ito, hindi na ito pwedeng tumanggap pa ng pasyente. Sandali. Hindi ba sobra naman yon? Alam mo ba may kumakalat na balita? Usap-usapan niya sa stock market tungkol kay Chairman. Brain dead? Sinong makatindi lang nagkakalat ng ganitong chismis? Alam mo naman ng mga tao, mas gusto nila yung nakaka-intrigang balita kaysa sa totoong kwento. Simula ngayon, mag-focus ka na kay Chairman. Wala tayong oras na dapat sayangin. Doldam Hospital Emergency Room. Tagasan kayo? Hindi kasi kami pwedeng... Sandali lang ha. Nurse O, may reporter na nagtatanong kung dito raw ba sa Doldam inoperahan si Chairman Shin. Hello? Doldam Hospital Emergency Room. Sorry, wala kaming alam sa mga ganyang bagay. Ang mabuti pa, tumawag na lang kayo sa admin office. Hello, Doldam Hospital Emergency Room. Sandali lang po. Nurse O, ito din po, nagtatanong. Reporter din daw siya ng... Hello, Doldam Hospital Emergency Room. Tungkol lang sa emergency patients ang sinasagot namin. Kung hindi kayo titigil sa katatawag yung mga pasyente na kailangan ng atensyon, wala nga akong alam. Huwag na kayong tatawag dito. Nurse O, ano ba nangyayari dito? Nurso, tingin ko po dahil yan sa chismis na kumakalat ngayon. Anong chismis? Chismis? Anong chismis? Ano na bang nangyayari? May nalalaman ka ba? May kumakalat na chismis. May nag-post online na brain dead na raw si Chairman Shin. Saan nyo nakuha ang balitang yan? Hindi po totoo yun. Chismis lang yun. Pasensya na pero confidential ang bagay na yun. Sorry, di pwede. Balita lang po yun. Ay, Manager Jiang, bakit nangyayari to? hindi ko rin alam. Parang nga akong binubomba dito eh. Ano nangyayari dito? Gagawa ko ng paraan. Ano nangyayari? Wala May ito. kumakalat kasing chismis tungkol kay Chairman Shin. At nakarating na to sa mga reporters. Kaya nga tawag sila ng tawag dito. Relax lang. Walang makakalabas na impormasyon. Ay, President, no. Nandito pala kayo. Nandiyan ba si President Yo? Si President? Teka, nasa taas ba siya ngayon? Wala po siya ngayon. Kanina pa siya umalis dito. O Manager Chang, ba't napatawag ka? President Yo, nandito po ngayon si President Do. Teka lang. Ako to, Wunyang. Oh, napasugod ka yata dyan. Nandito ako para bigyan kayo ng last notice. Gusto kong malaman mo na isasara na ang Doldam. Magkakaroon ng board meeting bukas at doon sila magpapasya. Kaya huwag mo nang patagalin pa. Ipalipat mo na si Chairman Shin sa Gode. Kung gusto mo magkapwesto sa sanitarium na itatayo dito,
sumunod ka sa utos ko. Tutal na sabi ko na ang lahat. Ibababa ko na to. Gusto ko makita si Chairman Shin. President, sandali. Sigurado na po bang isasara ang Doldam? Babalik na ako sa Gode. Totoo? Babalik na ako, ha? Master Kim. Teka, anong sinabi mo? Isasara na ba talaga ang Doldam? Dumating dito si President Do at siya mismo nagsabi nun. Lahat sila nagpapanik doon, pati na si Nurse O. Anong gagawin natin? Kung magsasara ang Doldam, paano ang mga staff? Panahon na para bumalik ka. Bukas na bukas din. Pagpapasyanan ng board ito. Oras na ma-finalize na. Gagawin na namin ang nararapat. Bakit nyo kailangan... President, bakit nyo kailangan gawin to? Yun ay dahil sa tingin ng board. Walang silbi ang ospital na to dahil sa baon sa utang. Kami po, walang silbi. Ngayong araw na to, ililipat si Chairman Shin sa Gode. Gusto ko sana sumunod ka doon. At ituloy mo ang pagbabantay sa kanya. Ako na ang bahala sa bagay na yan. Kaya pakiusap. Sumunod ka sa Gode. Ipapasara mo ang ospital. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Binaliwala mo ang papa ko nang dahil lang sa notarized letter na yon. Kaya bilang anak niya, hindi ko mapapalagpas yon. Kung kailangan ipasara ang ospital na to, gagawin ko. Mailipat ko lang siya. Makinig ka mabuti, Director Shin. Alam mo ba kung gaano karaming tao na galing sa iba't ibang lugar ang pumupunta sa lugar na ito dahil sa kasino na pinatayo ninyo? Halos 8,500 na tao ang nagpupunta dito sa isang araw. Bukod doon, umaabot din ng 30 to 40 traffic accidents linggo-linggo ang dinadala sa ER namin. Kung ipapasara mo ang Doldam, saan na lang pupunta ang mga taong yon, ha? Mamamatay na lang ba sila sa kalsada habang naghahanap ng pinakamalapit na ER? Yun ba ang gusto niyo mangyari sa mga customers ng kasino niyo? Ang sabi ni President Do, nalulugi raw ang ospital ninyo ng milyon taon-taon. At ngayong taon, lugi na naman kayo ng 75 milyon. Buhay ng mga pasyente ang pinag-uusapan tapos pera lang ang iniisip mo. Alam mo kami sa Gode Foundation, wala na kaming balak pang saluhin ang pagkalugi ng Doldam Hospital. Ang ospital na sinasabi mo, doon pinagkatiwala ng ama mo ang buhay niya. Kaya nga, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagigising. 72 hours pa lang! Hindi ka ba pwedeng maghintay ng 48 hours pa? Ano? 48 hours? Mas lalong tumatagal, mas tumataas ang chance na ma-brain dead siya! Sino may sabing brain dead na siya? Ako ang doktor niya at wala akong sinasabing ganon! Wala! Ganyan ba talaga kayo? Wala na bang mas mahalaga sa inyo kundi ang pera? Sumagot ka. Mas maigi bang mamatay na lang siya? O mas mabuti kung lumaban pa siya hanggang kaya niya? Anong paraan bang mas madali para makuha mong mana mo? Ano? Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Sige, kung hindi ganon! Bilang doktor niya, makinig ka na lang sa sasabihin ko. Hayaan mo munang buhayin ko ang ama mo. Pagkatapos, dun ka magdesisyon kung ipapasara mo kami o hindi! Nurse O, anong nangyari? Ipapasara ba talaga nila tayo? Sa ngayon, wala pa namang final decision. Basta ituloy natin ang trabaho. Focus lang sa ginagawa nyo. Paano po kayo nakakapagtrabaho sa ganitong sitwasyon? Ano ba? Pag sabi ko hindi ka masakit! Wisit! Uwi niyo na nga lang ako! Pero sir, sabi nyo kanina masakit ang tiyan nyo, di ba? Kailangan namin kayong mapa-CT scan. Anong nangyayari dito? Naparami kasi ang inom niya ng alak. Ngayon, masakit raw ang tiyan niya. Sabi ko nga ipapa-CT scan ko siya pero ayaw niya. Bakit ako gagastos para sa isang CT scan?
Imbis na gastusin ko tong pera ko para sa bagay na yan! Mabuti pa! Ipainom ko na lang! Oh, di sumaya pa ako. Tama ba? Sandali, pasyente kayo. Kailangan niyo makinig sa sasabihin ng doktor. Sinabi na nga hindi ako pasyente! Tumabi ka! Dahil uwi na ako. Teka, sir. Tabi! Tumabi kayo! Ang kulit! Sabing tumabi kayo eh! Anong gagawin ko? Hahabulin ko ba siya sa labas? Hayaan mo na siya. Ganyan din yung ibang lasing na pasyente namin. Anong ginagawa mo? Nagpapahinga lang ako dito. Babalik din ako. Okay ka lang? Pwedeng maipasara tong ospital natin. Paano ako magiging okay? Ano to? Kay Master Kim yan. Sa tingin ko, meron siyang pinaplano para sa future ng ospital. May alam ka ba dito? Wala. Wala akong alam. Hindi ko alam na may pinaplano siyang ganito. Pero meron nga. Ano nang gagawin natin? Hindi ko rin alam eh. Presidentyo, okay lang ba kayo? Ay, wala naman talaga akong dahilan para maging okay ako o hindi maging okay. Wala na akong lakas para sa ganyan. Isa na lang akong matandang lalaking tagamasid. Pero kahit na gano'n, gusto ko sana ako yung maging matandang kayang pumanig sa kung anong tama at bibigyan ko sila ng lakas. Ano po bang sinasabi niyo? Kanina lang, sinabihan na ako na isasara na raw nila ang Doldam Hospital. Mismo si President Do na ang nagsabi. Kakaiba lang dahil alam naman nating lahat na mali si President Do. Alam natin na maling-mali ang ginagawa niya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Ganun na lang ang impluwensya niya sa maraming tao. Maraming salamat sa udon. Saan ka nagpunta? Ba't ngayon ka lang? Ngayon darating yung ambulansya at mga doktor na pipick up kay Chairman Shin. Siguro, paparating na sila ngayon. Sinong may sabi? Sino pa ba? Eh di si President Do. Kung ako sa'yo, susuko na ako. Dahil bukas, nasisiguro ko na ipapasara na nila ito. Siya nga pala, sa tingin mo ba magigising pa si Chairman Shin mula sa coma? Mukhang hindi. Malabo na yan. Manager Jam, Yes, Master Kim? pwedeng tanggalin mo tong basurang nasa harapan ko. Pakiusap lang. Ako? Basura? Siya nga pala. Siguraduhin mo lang na wala makakapasok ng mga taga-Seoul dito sa Doldam Hospital. Maliwanag ba yon? Tinawag mo ba akong basura? Uy, basura ka naman talaga. Ha? Tinatawag ka pa namang doktor pero ayaw mo magising ang pasyente mo? Nasabi ko lang naman yan dahil wala na tayong magagawa pa doon. Nalulungkot nga ako para sa'yo dahil hopeless case na si Chairman pero maasa ka pa rin. Kahit sino pa yan.
Pasyente mo pa rin yan. Tandaan mo to. Subukan mo lumapit sa ICU. Iisa-isahin ko na lahat ng pangalan niyo. Kakasuhan ko kayo. Narinig mo? Maliwanag, manager? Apo. Master. Makinig kang mabuti, Manager Jiang. Umuo ka ba? Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga? Dapat sa tama ka lang kumakampi. Kanino ka ba kampi, ha? Ha? Sa Doldam pa o sa Gode? Kuha mo? Oo. Ha? Nako, visit ka. Galit na galit ako ngayon. Pinaghirapan natin to kaya nandito tayo. Si Master Kim at ang bawat isa sa atin. Hirap tayo para lang maabot to. I-check ko po ang pain response ninyo. Hindi tayo pwedeng basta sumuko na lang. Kaya sana, gumising na kayo, Chairman. Please, Chairman Shin. Nurse tungkol kay Patient Lee. Kinakabahan ako, baka hindi na tayo pasahurin. Oo nga, paano na yung bahay ko? Nahulugan ko pa naman. Nurse Ha? Doc? Hindi mo sasagutin? Baka reporter lang yan at magtatanong tungkol kay Chairman. Paano kung tungkol sa pasyente yan? Hello, Doldam Hospital Emergency Room. Okay, abangan namin. Pasyenteng nasaksak ng salamin sa tiyan. Parating na in 5 minutes. Di niyo ba ako narinig? May pasyente kayo. Ano ba nangyayari sa mga taong to? Bakit nakatingin lang kayo sa akin? Bakit di kayo kumilos dyan? Balita namin isasara na ang Doldam Hospital. Kaya sila nagkakaganyan dahil distracted sila. Totoo ba yun? Ipapasara ba nila ang Doldam? Gusto kong marinig ang totoo galing sa inyo. Sagutin niyo ako, Master. Yan nga rin ang gusto kong itanong sa inyo lahat. Handa na ba kayong iwanan ng Doldam Hospital kahit di pa tayo sarado? Hindi sa ganon, Master. Kung hindi pala ganon, bakit tulala lang kayo dyan na para bang sinarado ng ospital kahit hindi pa man? Nurse O, bakit parang ang lungkot-lungkot mo ngayon? Alam nyo,
Hindi ako papayag na ipasara nila ang ospital. Tulad kahapon, makakaasa kayong nandito lang ako. Ngayon at sa mga susunod pang araw, maghihintay pa rin sa mga pasyente na kailangan ng tulong. Yun na ang desisyon ko, Dongju. Master Kim. Kaya nga sana, magtrabaho lang kayo. Tulad ng dati, mag-focus lang tayo sa mga pasyente. May pasyente! 37-year-old male. Bumaw na salamin sa tiyan niya. Ano nangyari? Nagpapalit raw siya ng fluorescent tube. Kaya lang, nalaglag siya sa bintana. Bumaw sa tiyan niya yung nabasag na salamin. Dalhin niyo sa hybrid room. Okay. Nurse Ong. Po? Okay. Tulad ng sabi ni Master Kim, ang pinakamahirap na bagay sa mundo ay ang magpatuloy ka sa trabaho mo kahit ano pang suliran ang kinakaharap mo. Dahan-dahan lang ha. Yung damit, gupitin mo. Okay. Vitals 110/70. 70 beats per minute. Oh! What, Dr. Wu? What? Hindi ginugupit ang lockdown, Parka. Pasensya na. Hindi ko alam. Dressing nga, please. Titingnan ko yung sugat niya. Okay. Pasensya na. Set up IV lines. Execute a full drop. Bigyan niyo siya ng antibiotics. Do a CT scan. Okay po, Dok. Marahil alam ni Master Kim na ang bagay na ikinatatakot at ipinag-aalala namin ay mas magaan pa kaysa isang balahibo. Teka! Hello, may problema ba? Hello, pasok kayong lahat. Kanina ko pa kayo hinihintay. Manager Jiang, buti nandito ka. Pwede mo ba kaming samahan? Anong problema mo? Ano pang ginagawa mo? Bakit nandyan sila? Makinig kayo. Nagbigay sa akin ng utos si Master Kim na huwag magpapapasok ng kahit na sinong tao sa ICU. Kaya naman, walang pwedeng pumasok doon. Ano? Hi, visit. Tabi! Tumabi kayo sabi! Sorry, hindi ako gagalaw. Hindi. Hindi ako aalis. Ay, visit ka talaga. Ano yun? Bakit? Ay, grabe kayo. Dr. Yun. Kumusta? Nagising na ba si Chairman Shin? Opo, Master Kim. Halos conscious na. Parang 10 ang GCS niya. Chairman Shin, naririnig niyo ba ako?
Chairman Shin, kung naririnig niyo ang boses ko, pwede niyo bang igalaw ang isang daliri niyo? Wow. Chairman Shin. Chairman Shin. Good job. Anong sinasabi mo? Hindi nila kayo pinapasok? Utos raw po ni Master Kim. Wala raw pong pwedeng pumasok na kahit sino sa ICU. Pati rin tong si Manager Jiang, pinipigilan kami pumasok sa itaas. Teka, si President Do ba yan? Yes, President Do. Pagkatapos mong i-promote ang taong to, ganito pa ang ginawa. May mga tao talagang walang utang na loob. Huwag na kayong magsayang ng oras. Ituloy nyo na yan. Gawin nyo kung anong dapat. Kailangan mailabas nyo si Chairman. Maliwanag! Sige po, President. Ako na po ang bahala. Okay, relax lang kayo. Dito ka pupunta, ha? Tapos ikaw dun, okay? Ikaw rin. Pumwesto kayo. Ay, naku naman. Ayoko talagang umabot tayo sa ganito, eh. Anong ginagawa niyo? Ano pa? Sumusunod lang kami sa orders. Gusto lang namin umakyat papunta kay Chairman Shin. Mga sanggano ba kayo sa kalye? Ano sa tingin niyong ginagawa niyo, ha? Dapat siguro sinasabihin nyo mga tao nyo. Sa tingin mo, sa edad ko bang ito, gusto ko pang gawin to? Tumahimik ka na. Lahat kayo. Magsialis kayo dito. Alis. Nagmamatigas ka pa rin. Ang sabi ko, isasama namin si Chairman Shin. Gising na si Chairman. Kaya nga eh, dahil gising na siya, dapat gising na siya. Oo nga, gising na siya. Kaya kung ako sa'yo, ititikom ko ang bibig ko. At aalis na ako dito sa Doldam. Okay? Ano, si Papa? Si Chairman Shin? Nagising na si Chairman? Okay. O sige. Hindi. Pupunta na ako dyan. Nagising na raw si Papa. Nakikilala niyang lahat. Maayos ang isip niya. Kumusta na si Papa? Pumasok na kayo.
Chairman Shin, kumusta na ang pakiramdam nyo ngayon, ha? Successful ba ang surgery? Oo naman po. Successful ang operasyon nyo, Chairman Shin. Good job. Master Kim. Magaling. Papa. Ayos lang kayo? Oh, ayos lang ako. Papa! Alam niyo bang sobrang nag-alala ako sa inyo? Salamat pa. Okay na. Tama na. Okay na ako. President. Ang yabang ng lalaking to. President, ano nang plano nyo? Gising na si Chairman. Anyway, mabalik tayo. Pauuwiin ko na bukas sa mga staff na na-dispatch. Pati ako babalik na rin sa Seoul. Hindi. Manatili ka pa rito. Po? Hindi pa tapos ang pakay ko, kaya dumito ka muna. Hanggang hindi pa sinasara ang Doldam, dito mo lang itutuon ang oras mo. Ano? Itutuon dito? Huwag ka nang magalit, honey. Ang sabi nila, babalik na ako dyan sa Gode bukas. Inayos ko na nga yung mga gamit ko eh. Tapos ngayon, nagbago na naman yung isip nila. Akala mo ba natutuwa ako, ha? Tingin mo ba gusto ko na... Hello? Honey? Grabe, binaban ako. Kawawa ka naman. Galit na galit siguro ang asawa mo sa'yo, no? Dalawa lang talaga yan. Either mag-resign na ako o makipaghiwalay na ako sa kanya. Bakit hindi mo na lang kasi palipatin ang pamilya mo dito? Ngayon pa lang natutong maglakad ang anak ko. Pero naghahanap na agad siya ng preschool para sa bata. Ah, malabo nga yan. Insu, mamaya, doon tayo sa resto ni Dr. Nam. Ililibre kita ng isang boteng beer. Cole! Ako rin. Yung food nila, masarap din ba? Oo, the best ang ramyun ni Doc. Yan ba yung signature dish nila? Meron din beer. Oh, bakit? Yung pasyenteng nasaksak ng salamin, dumating na yung CT scan result. Gusto mo bang makita? Bihira ang ganong kaso. Halika, tingnan natin. Tara. Gusto ko sanang i-assist mo ako. I-assist kita? Anong ibig mo sabihin? Lahat ng tao dito sa Doldam, naghihirap dahil sa kagagawan ng papa ko. So, ngayon? Dahil papa ko yun, siguradong kaiinisan din ako ng mga tao. Well, sa totoo lang, nakakainis talaga yung papa mong si President Do. Pero kahit ganun, wala ka namang kasalanan dun eh. Kung siguro ako ang anak niya, baka wala na ako mukhang iaharap sa mga tao. Grabe ka naman. Kalimutan mo na nga. Ano, i-assist mo ba ako o hindi? Naghihintay ang pasyente. Magdesisyon ka na. Bilis. Ay, nako. Sige na nga, di bali na. Oo na, sasama na ako. Ay, ang lakas mo rin talagang manakot ng ibang tao, no? Next time, ikaw naman ang assistant ko, ah. Kuha mo.
Lokong yun. Dr. Kang, may dumating kang sulat. Eto, registered mail galing sa Gode Hospital. Sulat? Para sa akin? Oh, April 29. Sinong nagpadala nito? hindi ko alam eh. Palibhasa galing sa Gode, kaya hindi ko na inalam pa. Sandali lang. Pinadala mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Yes, President Do. Naipadala ko na yung registered mail. Malamang nandun na yun ngayon. O sige, makakaalis ka na. Ang pinaka nakakatakot sa mundo ay ang binhi ng pagdududa. Dahil sa oras na magtanim ka nito, mag-isa itong tutubo at lumalago. Patay na si Mr. Kang Unyang. Papa? Papa, gumising ka! Aalis muna ako, pero babalik din ako agad dito. Siya nga pala. Kinancel muna ng board ang meeting tungkol sa Doldam. Pero temporary lang naman yon hanggang nandito si Papa. Hindi mo ba alam yon? Oo. Sige, sabi niyo eh. Sa totoo lang, hanggang ngayon, ayoko pa rin sa'yo. Pero dahil dito, thankful ako sa'yo. Totoo yan. Okay. Hindi lahat ng mayayaman ay nabubulag sa mana na makukuha nila. Ako yung tipo ng taong mayaman na mas nanaisin ko pa na magtago sa likod ng papa ko hanggang sa makakaya ko. Kaya nga sana mabuhay pa siya ng matagal. Nga pala, papunta ako sa Florida para dalawin ko ang mga anak ko. Next month na ang balik ko. Ikaw na munang bahala sa papa ko. Makakaasa ka. Mag-ingat ka. Teka lang. May itatanong ako sa'yo. Ano yan? Bakit Master Kim ang ginagamit mong pangalan? Doc, ano pong pangalan niyo? Ako? Ordinaryo lang ang pangalan ko. Madaling tandaan. Ako si Kim Somebody. Kim Somebody pala ang pangalan mo. Dr. Kim Somebody, busy ka ba? Bakit? Kapag ginamit mo bang Bilrot 2 para sa gastrectomy, dapat bang iwan yung front part para bilang cul-de-sac? Curious lang ako. Hello? Dr. Somebody! Pauwi ka na ba? Ano na naman bang itatanong mo? Tungkol sana sa Roux-en-Y bypass. Kung pagdudugtungin mo bang stomach at ang jejunum, iiwan mo bang duodenum? Ayan na. Video yan ng mga operations na tinatanong mo. May gastrectomy dyan at meron ding Roux-en-Y bypass. Ikaw ba nag-ooperate dito? Bakit bang dami-dami mong tanong? Panoorin mo na lang yan. Grabe, napakadaldal mo. Pagaling ka. Maraming salamat! Simula ngayon, ikaw ng master ko, ha? Ito yung binigay ng anak ko sa akin bago siya maoperahan. Ang sabi niya, regalo raw yan para sa'yo.
Dear Master Kim, Master Kim, inis na inis ka na siguro sa akin, ano? Pero kahit ganoon, sinasagot at tinuturuan mo pa rin ako. Maraming salamat. Sa totoo lang, nung unang beses na nagkita tayo, alam kong ikaw si Dr. Bu Yongju. Excuse me? Kilala niyo ba si Dr. Bu Yongju? Kinakabahan ako nung makita kita, kaya yun ang natanong ko. Hindi ko makakalimutan yung mga oras na magkasama tayo sa ospital. Marami pong salamat sa pag-opera niyo sa akin. Pagkatapos ng surgery, pag malakas na ako, dadalawin ko kayo. Sa totoo lang, pangarap ko talaga na makapag-perform ng surgery kasama kayo. Sincerely, your student, Jang Yeonju. Ganun ba? Sa tingin mo, alam niya kaya na yung pangalang ibinigay niya sa'yo ang siyang nagpabago sa buhay mo? Hindi ko alam. Ayon sa CT scan, wala namang serious damage sa arteries. Pero may injury siya sa intestines. Ibig sabihin, magiging okay siya after ng surgery? Uy, Dr. Kang. Ha? Hindi pa tayo ganun kasigurado hanggang hindi pa siya na-ooperahan. Baka kasi merong parts ng artery niya na na-damage na hindi pa namin nakikita. Ganun ba? Tara na, dalhin natin siya sa OR. Okay. Okay ka lang? May problema ka ba? Wala naman. May pasyente! Dun sa bed number 4. Anong nangyari? Bigla na lang daw siya nagkaroon ng acute chest pain. Chest pain? Twice na nag-sublingual nitroglycerin, pero hindi na wala sakit. Anong vitals niya? 160 over 100. Nurse, pakicheck yung vitals. Dr. Bu, yung ECG please. Yes, Doc. (100/60 ang BP. Ano? Bakit bigla na lang? Pacheck nga yung kanang braso niya. Yes, Doc. Akala ko nasa ICU ka. Oo nga, pero bumaba ulit ako. Yung ECG result. Eto na po, Doc. Hindi naman STEMI to. Yung BP niya sa kanang braso, 160/100. Talaga? Sir? Ano pong nararamdaman niyo? Para bang pinupulit yung likuran ko. Hindi pwede. Aortic dissection. Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo kasama ko! Parang awarin ako! Sige na naman po! Ano pong masakit sa inyo? Sabi niya masakit raw ang tiyan niya! Meron din pong dugo ang dumi niya! Mamatay na yata ako! Tulungan niyo ako! Nandito siya kanina. Ayaw lang niya magpa-examine. Tapos bigla na lang siyang umalis. Umalis? Paano? Lasing na lasing siya kanina. BP 90/70, 130 beats. Teka, meron bang rectal bleeding? Kasi sinabi niya sa akin na sobrang sakit ang tiyan niya kaya nagbanyo siya. Tapos ang tagal niya, hindi siya lumalabas kaya pinuntahan ko siya sa loob ng banyo. Namumutla na siya, hindi na siya makagalaw. Tapos nakita ko yung toilet, ang dami-daming dugo. Nagulat ako. Ano na Anong gagawin ko? Ang sakit na tiyan ko! Mukhang maayos naman ang wall motion. Pero hindi ko makitang aortic root.
Aortic dissection. Talaga? Oo nga, ito. Pero hirap ako makitang abdominal aorta. Sa tingin ko, Stanford type A to. Kumusta na ang pakiramdam niyo? Ayos na. Dahil siguro maayos na ako. At saka ngayon, hindi na ako hirap huminga tulad ng dati. Ay, siya nga pala. Nakakainis na itong mga tubes na nakakabit sa katawan ko. Pwede ko bang malaman kung kailan pwedeng tanggalin ang mga to, Master? Ay, Chairman, hanggang ngayon maiksi pa rin ang pasensya niyo. Sige, tatanggalin ko na po lahat ng tube dito. Kasama na rin yung chest tubes niyo. Salamat sa ginawa mo. Salamat talaga. Huwag niyo sabihin yan. Ako nga tong dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, malamang wala na at naipasara na itong Doldam Hospital. Ano? Talaga? Talaga? Ibig sabihin, may impluensya pala akong tao. Ay. Chairman, kailangan po nila ako sa emergency room. Okay, sige. Makakaalis ka na. Okay. Ano nangyayari dito? Meron kasi tayong 3 emergency operations na kailangang i-perform. 3 pasyente? Yung isa sa kanila may abdomen penetrating injury. Nakatusok pa yung salamin sa tiyan niya hanggang ngayon. Pero hindi siya masyado nagbi-bleeding. Tingin ko, mas urgent yung patient na may aortic dissection. Merong may aortic dissection? CT scan? Meron na, Master. Stanford type A at umaakyat na. Anong BP? Initially, 160/100 sa kanan, 100/60 sa kaliwa. Pagkaturok ng S-molal, bumaba sa 120/80 sa kanan. Na-ECG na siya? Opo. Yung AVR? May konti pero hindi malala. Yung isang pasyente, kumusta? Parating na rin yung CT scan niya. May ischemic colitis siya, Master. Ischemic colitis? Ito na po yung CT scan ng ischemic colitis patient. Hindi maganda ang lagay ng pasyente. May nakikita rin akong pneumatosis intestinalis. Ay, kailangan ng putulin yan. Opo, mukhang ganun nga ang dapat gawin. Lahat sila emergency cases, so anong gagawin natin? Pwede pa natin silang i-transfer sa ibang ospital habang meron pa tayong oras. Master Kim, yung aortic dissection. Matagal ang preparation yan bago mo siya maoperahan. Mas okay kung yung ischemic colitis muna ang uunahin natin. Pero mas kailangan maoperahan ng aortic dissection. At saka, hindi ba siya ang naunang dumating sa kanilang 3? Kung ganyan ang magiging basehan, mas nauna pang dumating yung may abdomen penetration. Pero yung mas urgent na kaso, yung may aortic dissection, hindi ba? GS ka ba? Bakit gigil na gigil ka sa kasong yan? Ano bang problema? Sabihin niyo lang po kung may kailangan pa kayo. Sige, maraming salamat. Excuse me. Pwede ba akong magtanong sa inyo? Ha? Ano yan? 14 years ago, hindi ba nagwala ang anak ninyo sa loob ng ER ng Gode Hospital? Sino ba kayo? Bakit niyo tinatanong ang isang bagay na tapos na? May ginagawa kasi akong research tungkol sa isang tao noon. Ito po. Ang kaso, kumbaga sa puzzle may missing piece. Kaya nga, hirap tuloy akong pagdugtungin ng kwento. Napakarami kasing butas. Ang alam ko, yung asawa ninyo, namatay daw po siya sa loob ng ER isang oras pagka-admit sa kanya. Totoo po ba? Ang sabi, yung aorta daw niya naging problema. Ganun po ba?
Sojong, sa tingin mo, gaano katagal ka para makapaghanda sa surgery? Mga 30 minutes po para ma-ready, pati yung pump. Okay. Standby muna yung aortic dissection patient at ilipat yung ischemic colitis patient dun sa OR. Opo, Master Kim. Master Kim, Dongju, di ba GS ka? Mag-focus ka sa pasyente mo at hindi sa emotions mo. Kami na ni Sojong ang bahala dun sa isang cardiac patient. sa ganitong paraan mo rin ba siya hinayaang mamatay? Nung araw na yon, ikaw yung surgeon na mas inunang operahan yung VIP na pasyente. Kahit na mas nauna pa yung papa ko. Mrs., huwag po kayong matakot. Ito ang gusto kong malaman. Alam kong malaki ang bill ninyo sa Goryeo Hospital noon. Ang balita ko, inabot pa nga daw po ito ng 10 million. Pwede ko bang malaman kung sinong tumulong sa inyo? Pwede niyo bang sabihin sa akin kung sino siya? Pwede mo bang sabihin kung bakit nyo ipinagpaliban ng operasyon ng papa ko nung araw na yon? Kang Dongju. Sabihin niyo sa akin kung bakit. Sino siya? Sabihin niyo na. Bakit ayaw niyo ako sagutin? Gusto kong malaman kung bakit niyo ipinagpaliban ng surgery ng papa ko. Sagutin niyo ako bakit! Alam mo ba kung anong bagay ang pinakamadaling gawin? Ang pagsira sa isang relasyon. Magagawa mo yun gamit lang ang salita. Sa oras na to, niloloko ka niya. Oo, naalala ko ang operasyon na yun. Ako nga ang nagdesisyon no. Ginamit mo si Buyong-ju para pagtakpan ng kasalanan mo 14 years ago. Pero ngayon, kahit saan, hindi mo makikita ang pangalan niya. Anong ibig mong sabihin? Lalabanan mo ang ospital? Sa tingin mo ba, mananalo ka? Bakit? Natatakot ka ba?